Ayan na guys. Nagpalit na tayo ng damit. Ayan. Hindi na ako maliligo kasi naligo na ako. Kaya nga, naging kulot tuloy ang buhok ko kasi yung inano ko. Yung plancha ko, andito na kasi dyan naman yung salamin. Ayan yung salamin. So, dito tayo mag-fix ng hair. Ayan. Tagal na itong plancha ko, mga 8 years na to. Saan ko lang to nabili? Sa Chinatown. Ayan, so mag-straight tayo ng hair. Apply foundation. Ano pa? Nakapagpahinga na rin yung mata ko ng eyelashes. Tinanggal. Pinahinga ko muna mga 1 week na. Ayan. Oh my God, natanggalan na pala yung Ayan. Lagay tayo ng foundation. Shigan. Para pantay yung mukha natin. Tapos ganyan. Ayan na guys. Nagawa ko ng makeup ko. Last is, ayan na, mainit na yung plancha natin. Ganito ako nagpa-plancha ng hair. Hahatiin ko muna siya. Tapos dito naman hahatiin din siya dito. Yan. So nagpa-plancha ako ng hair. Siguro twice a week. Kasi naliligo ako twice a week lang din ng hair. Araw-araw akong nag-shower ng body, mukha. Pero yung hair ko is twice a week lang. Kasi yun yung mga naririnig ko para hindi magnipis ang hair. So far naman, makapal talaga yung hair ko. Ayan. Tapos dito sa Canada guys, dry talaga sila dito. Sa Canada. So yung hair ko is, pag third day, oily na agad yan. Second day, kaya-kaya pa. First day, talagang dry yung hair ko. Second day, okay pa yan. Medyo nagsushow na ang pagka-oily niya. Pero guys, hindi ka naman nangangamoy dito, lalo na yung mga Pinoy. Kasi yung diet natin, tapos dito, hindi ka pagpapawisan kasi nga dry sila masyado dito. Sa third day, ayan, medyo oily na talaga ang hair mo niyan. Palaga, nagda-darken na siya. Kaya, naliligo na ako on the third day. Ayan. Tapos, pag hindi naman ako umaalis, hindi ko siya pinaplansya. Pero kagaya na yung plansya ko. Ay, aalis ako, so yan, ipaplansya ko yung hair ko. Ayan. Ganyan lang, guys. Ganyan. Sinupply ko na to, so ayan. Ganyan lang natin. Ito na, guys. Straight na yung hair natin. Ayan. Papasok naman yung natin. Lunch natin. Ayan na. Dapat plus mo lang binili ko ito. Medium kasi binili ko. Medyo maluwang siya dito. Okay, alas na tayo guys. Guys, aside nga pala meron akong kaibigang pusa. Meron ding mga squirrels dito. Ayan. Naglalagay kasi ako ng mga peanuts, mixed peanuts. Para naman may makain yung squirrels kasi summer na. Ayan o. Alam nilang dyan nakalagay yung mga peanuts. Sa mesa ko lang nilagay. Ayan na. Sana yun nagtago. Pakita ko guys. Ayan. Kumakain lang naman siya dyan.
Ito yung first stop namin, guys. Nagpa-chiropractor yung asawa ko kasi masakit daw yung likod niya. Usually, inaabot lang siya ng mga 30 minutes. Mga ganun. Sumakit daw yung likod niya kaya andito tayo, guys. Nag-aantay lang. Ayan, paupo-upo lang tayo. Tapos dito, kinakausap niya yung receptionist para sa next na appointment. Tapos, nagtatanong din siya sa Sun Life. Kasi meron akong coverage, bang mga chiro, physio, medical, dental sa work. Sa work ko, so cover kasi siya as spouse ko. So, nagbibill kasi sila direct, tapos i-claim na lang namin siya online. Ayan, at papunta naman kami nito ng Canadian Tire. Kasi sabi ko nga, 'di ba, itong asawa ko, marami tong mga pakulo. Hindi ko, kung minsan umaalis kami, hindi niya sinasabi kung saan kami pupunta. At may mga karagdagan pa yung mga pinupuntahan. Hindi ko alam bakit kami pupunta dito. Yun pala, bibili siya ng helmet niya. Kasi magsuscooter pala siya. Ang last namin na pag-usapan, guys, is bibili siya ng bicycle. Kasi yan, para healthy ba? Sa cardio. Ayan. Nasa loob na tayo, guys, ng Canadian Tire. Yun pala, bibili siya ng helmet kasi magsuscooter na siya this summer. Sabi ko, ayokong sumakay ng scooter, ha? Kasi natatakot kasi ako ng mga ganyan, yung mga tigda-dalawa lang ang gulong. Okay lang ang bicycle sa akin kasi wala naman yang makina. Ayan, namimili na siya, guys, ng helmet niya, guys. Yan, nakakita na siya ng black, $38 lang. Mura lang siya. Dami nilang dito, guys, yung mga bicycle. Pag yan summer, talagang ang dami talagang binibenta dito ng mga stores dito. Pag winter, meron pa naman, pero konti lang talaga. Pag summer, talagang ang dami-dami talaga. Eto na naman, guys. Another stop na naman tayo, guys. Hindi niya sinabi to sa akin, ha. Ngayon niya lang sinabi, pupunta pala kami ng sports check. Yan, may nakita akong uwak. Dinadagit niya yung basura ng parang fast food. Pumunta na nga kami, guys. Naghahanap kami ng sapatos pala niya, guys. Sabi ko, ano palang nangyari sa sapatos mo? Hindi ka naman kasi sira yung sapatos niya. Pero yung sapatos niya is, 2 years. Sabi niya, time na daw para palitan. Tapos hindi yan namimili ng ibang brand. New Balance lang talaga ang kanya kasi daw komportable. Tapos, yung bang malapad yung paa kasi niya. Ayan. Kaya yun pa rin yung brand na pinuntahan niya. Yes. Yeah, forward. This is one cheaper. Ito na, guys, another stopover na naman, guys. Ayan, nag-voice over ako kasi yung palang na record ko is meron pala siyang kasamang audio. Baka tayo nito, mahagip. Ayan, bumili ako ng extra large pala na Slurpee. Kasi akala ko yung Slurpee small, medium, large lang. Hindi ko alam na may mas malaki pa pala nun. Tapos ko lang siya. Kumbaga, kinuha ko lang yung pinakamalaki. Extra large pala siya. Tapos dumaan din kami ng McDonald's, guys. Bumili kami ng maliit na burger, tsaka large fries. Kasi hindi pa ako nag-breakfast, tsaka lunch. 5 p.m. na. Gutom na talaga ako. Kaya dumaan muna kami. Pagkatapos nito is pupunta naman kami sa bangko ko. Kukuha ako ng debit card kasi online lang yung sa akin. Nagbukas kasi ako ng bank account sa ATB.
Meron naman tayong ibang guys, account. Ang main ko talaga na account is yung debit tsaka credit card ko is Scotiabank talaga siya. Kaso yung company ko guys, meron kasi kaming matching na pag naglalagay ka ng savings, kung magkano yung nilalagay mo sa account na yan is imamatch ng company mo. Pero doon ka lang dapat maglagay ng pera sa affiliated nila na bangko, which is yung ATB. Kaya nagbukas ako 2 months ago, pero hindi ko nakuha yung debit card. So, ngayon ako kukuha. Ayan na, hinanap namin yung branch na pinakamalapit dito. So, kung maglalagay ako ng $80 sa ATB, imamatch yun ng company ko. Maglalagay din sila ng $80 per month. Kasi yung ilalagay nila is percentage ng sweldo mo. So, kunyari maglalagay ka ng $100, imamatch nila. So, ano na yun? Maglalagay sila ng pera. Hindi yun sa sweldo mo ikakaltas. Company talaga yun. Ganito dito sila sa Canada. Meron silang mga pakulo dito yung mga company. Ayan. So, maglalagay din sila ng pera. Aside sa maglalagay ako. Ayan, at pinaano nga pala ng teller. Ayan na yung debit card ko. Pinaano ng teller, pina-reset yung password. Ayan na. Ang bilis guys. Kinuha lang yung ID ko. Tapos naglabas ng card. Ayun na, tapos na. Ayan na guys. Guys, last stop na talaga to. Ang ganda ng 27 degrees. Ayan, uwi na tayo guys. Hihi. Yung account ko kasi is puro siya Scotiabank. Credit card ko Scotiabank, debit card ko Scotiabank. Kaso, meron kasi yung yung ima-match up ng company mo kung ano yung ilalagay mo sa savings mo. Kunyari maglalagay ako ng $80 per month, maglalagay din sila ng $80 per month. Pero dapat ang account ko is ATB kasi yun yung affiliation ng company ko. So kailangan ko ayan na. So may savings din ako dyan. Uwi na tayo guys. Ayan. Bye!